Ang pagsasakripisyo ni Choso para mailigtas si Yuji sa Fire Arrow ni Ryomen Sukuna at ang pagbabalik naman ng isang karakter na napakatagal nang nawawala na ang best of friendo ni Yuji Itadori. Ang lahat ng yan at ang iba pang detalye ay tatalakayin natin dito sa chapter 259 Spoilers and Leaks para sa Jujutsu Kaisen. Sa pagsisimula ng chapter ay makita natin ang training na pinagdaanan nitong si Yuji para matuto siyang gumamit ng blood manipulation. Gusto siyang turuan itong si Choso ng Convergence, subalit hindi nga magaling magturo itong si Choso kaya pumasok dito si Kamo no Ritoshi para mag-serve as an instructor para kay Yuji. Gusto din sana niyang turuan si Yuji na gumamit ng Supernova, isang atake na napakalethal, subalit sinabi dito ni Kamo no Ritoshi na hindi pwede at kailangang mag-focus lamang itong si Yuji sa blood manipulation at sa paghihil ng kanyang mga injuries, so that magkaroon siya ng mas matibay na stamina at endurance sa pakikipaglaban kay Sukuna sa pamamagitan ng pagpigil sa mga magiging incoming injuries at pagpigil ng bleeding. And although without any panel shown, nabanggit din dito at na-confirm na ang pangalawang tao na ginamitan nitong si Yuji at ni Wiwi ng kanilang soul swap training ay si Yuta Okutsu. So meaning may kinopya itong si Yuji mula kay Yuta na hindi niya pa naipapakita ngayon. Or maaring ang kinopya niya talaga kay Yuta ay ang masterful na paggamit niya ng reverse curse technique. Then we get to have a double spread page ni Ryomen Sukuna habang ginagamit ang kanyang Fire Arrow. Nabanggit dito na para makapag-proceed sa paggamit ng kanyang Divine Flame ay kailangan muna niyang magdaan ng proseso ng pagluluto sa pamamagitan ng Cleave at Dismantle na pwedeng mag-pertain sa paggamit niya ng kanyang Malevolent Shrine. However, unlike the slashing attacks, ang fire element na ito ni Sukuna ay mas mabagal in terms of speed at mas narrow ang range. Subalit maging ang mga downsides na yun ay ginawa ng paraan ni Ryomen Sukuna para ma-retain niya ang pagiging lethal ng kanyang mga atake. And of course, everything was done possible sa pamamagitan ng mga binding vow na ginawa niya. Sa sobrang lakas ng Fire Arrow ni Sukuna, maging si Uraume at si Hakari ay naramdaman ang aura at ang cursed energy na nanggagaling sa location na yon. Matapos itong makita ni Uraume, nasabi niya na agad na it's our win. As if talagang iniisip niya na panalo na sila dahil ito ay isang napakalakas na atake. Nabanggit dito na sa pamamagitan ng Kamino or ng Divine Flame na ito ni Sukuna, ang init or ang heat na nasa loob ng range niya ay nagkakaroon ng decompression at nagkakaroon ng overpressure na nagre-resulta sa pagkamatay ng kahit na sinong nasa loob ng domain. This is the very same ultimate technique na ginamit ni Sukuna para slaughter si Mahoraga within one strike. Na-explain din ng narrator kung bakit hindi nagamit ni Sukuna ang kanyang Fire Arrow sa laban nila ni Gojo Satoru. Dahil yon sa napakaraming beses at napakaraming ulit-ulit na binabago ni Sukuna at ni Gojo ang kondisyon ng kanilang mga domain expansion na dahilan kung bakit mas lalo pang nagnanaro o lumiliit ang effective range nito. Na para kay Sukuna, hindi magiging sufficient kung sakaling i-unleash niya ang kanyang Divine Flame. That's the reason kung bakit sinil niya ito at hindi niya ginamit kahit na isang beses sa naging laban niya kay Gojo Satoru. Dahil dito nagkaroon ng isang napakalakas na shockwave ng apoy sa loob ng range ng Malevolent Shrine. Subalit bago nung tamaan si Yuji ay nakapag-create naman si Choso ng isang parabang orb or bilog na bagay na gawa sa kanyang dugo. This served as a barrier of blood na ginamit niya as a sacrifice para pigilan si Sukuna at para mailigtas si Yuji mula sa atake. At tulad nga ng nangyari kay Jogo matapos ang kanilang firepower battle ni Sukuna way back sa Shibuya incident, unti-unti na ding nag-disperse at naging abo ang katawan ni Choso. Now this is different, hindi nagkaroon ng flashback subalit nagkaroon ng parabang isang spiritual world wherein nakakapag-usap ang lahat ng mga death painting. Binabati ni Choso ang kanyang little brother na si Yuji matapos ngang magamit nito at matutunan ang paggamit ng reverse curse technique ng mas mabilis pa sa kanya, na sinagot naman itong si Yuji na dahil yon sa ginamit ni Sukuna ang kanyang katawan. Humihingi ng tawad si Choso dahil iiwanan naman niya si Yuji ng mag-isa, pati na rin kay Yuki Tsukumo na alam naman nating patay na rin. Subalit sinabi naman sa kanya ni Yuji na okay lang dahil nandun naman si Choso sa mga pagkakataon na napakatindi ng kanyang pinagdaraanan. Sa Soul World na ito ay nakausap ni Choso ang iba pa niyang naunang mamatay ng mga kapatid na dahil nga sa kagagawa ni Yuji na si Eso at si Kechizu. Habang sinasabing nilalamig sila, subalit sinabi sa kanila ni Choso na kumpara sa pinagdaanan ni Yuji, ang pinagdaanan nilang suffering within 150 years
ay naranasan ni Yuji within just a few days. Going back to what's happening in the present, unti-unti na ngang natunaw at nag-disperse ang katawan ni Choso na para bang sunog na abo na lamang ito. Habang sinasabi niya kay Yuji na thank you Yuji for becoming my brother. Na sinagot naman ni Yuji na goodbye Choso habang finally tinatawag siya na Aniki or Big Brother. Habang unti-unti ngang nawawala si Choso ay tumitingin si Yuji sa paligid habang nagtatanong kung nasaan na ang lahat ng kanyang mga kasamahan habang sinisurvey ang nasusunog na paligid ng dahil na nga sa fire arrow ni Sukuna. And although alam naman ni Yuji na isa lang siyang cog or isang gear na mayroon lamang certain purpose na dapat niyang i-fulfill, unti-unti nang nagwe-waver at para bang napapalambot ng nangyayaring ito ang resolve nitong si Yuji. Dito na nakita ni Yuji na unti-unti nang papalapit sa kanya ang King of Curses, subalit luckily bigla siyang may nakitang isa pang individual sa likod ng mga usok at yun ay walang iba kung hindi ang kanyang best of friendo na si Todo Aoi. Dito ay na-reveal kung paano nila pinlanong iligtas ang mga sorcerers sa loob ng range ng fire arrow ni Sukuna. Sa pamamagitan ng mga crews nitong si Meimei ay gagamitin naman ni Todo ang kanyang boogie-woogie para iswap ang kanilang locations. Papunta sa isang location na malayo sa range ng domain expansion ni Sukuna. However, hindi niya magagaranti na maililigtas niya ang lahat ng ito nang dahil na nga sa immediately and instantly pumapatay ang fire arrow ni Sukuna. Naitanong ni Meimei kung magiging effective din daw ba ang planong ito dahil nga sa hindi naman maayos pa ang kamay nitong si Todo at napakalayo ng magiging range na kakailanganin para magawa niya ang mga swaps na ito. Na sinagot naman itong si Todo na hindi din niya masisigurado subalit nararamdaman niya ang heartbeat ng kanyang curse technique na boogie-woogie. Sinuggest din dito ni Todo na hindi nila pwedeng sabihin ang planong ito kay Yuji dahil kahit na matagal nang nakatira or naging vessel nitong si Sukuna sa Yuji at hindi naman na currently, still napakatindi pa rin ang connection sa dalawa at pwedeng unknowingly ay nalilig pa rin ang mga information na nalalaman nitong si Yuji papunta kay Sukuna. Ang isa pa sa naging miscalculation dito ay hindi nagawang maiswap nitong si Todo ang position ni Yuji at ni Choso dahil nasa center sila ng domain ni Sukuna. And although hindi kayang i-explain nitong si Todo kay Yuji kung ano ang nangyayari completely, in-encourage niya na lamang ito habang sinasabing okay lang iba pang mga sorcerers at nagawa niya itong mailigtas. Nang dahil dito bumalik ang resolve ni Yuji at nagsimula na silang mag-advance papunta sa King of Curses. Nabanggit din dito na as of the moment ay napakahina ni Sukuna dahil matapos niyang gumamit ng kanyang malevolent shrine, gumamit pa siya ng kanyang fire arrow kaya mahihirapan talaga siyang gumamit ng kanyang curse technique. Isang 1 in a million chances na pagkakataon para bugbugin at talunin nila si Sukuna. With an editor's note na nagsasabing the path to victory linked by the brothers. And that is where the chapter ends and finally makikita na naman natin ang combination at ang chemistry sa gitna ng dalawang best of friendo na to. Gagawa ba nila kay Ryomen Sukuna ang ginawa nila kay Mahito way back sa Shibuya? And also it may be very sad na patay na si Choso pero napaka-fruitful naman ang nagawa niya para mailigtas itong si Yuji. There will also be no chapter breaks for next week kaya sa next week ay mailalapag din agad ang chapter 260 ng Jujutsu Kaisen. But also don't forget na panoorin pa rin ang official at full review natin para sa chapter na ito na maire-release naman by the weekends. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button at huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb para palagi kayong updated sa ating announcements and events na gaganapin sa community. Again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.